Well, sa mga nag-a-apply o na-refuse ng tourist visa, lagi lang namang iisa yung direksyon ng refusal, di ba? So it's always the GTE requirement na you're not a genuine tourist to come to Australia, no? So pag sinabing hindi ka genuine, nandiyan na lahat-lahat, no? Hindi kumbinsido ang immigration na meron ka pang babalikan sa Philippines, mas marami kang kapamilya dito sa Australia, wala ka ng kapamilya sa Philippines or somewhere else, o wala kang enough asset na pupuntahan, o kaya naman di sila naniniwala na may pera ka, o kaya naman yung mga pinresenta mo sa work experience mo ay medyo bogus sa kanilang paningin. So doon pumapasok yung pagkakaroon ng refusal. So, paano maiiwasan yon? Paano maiiwasan yung refusal for tourist visa? Now, first of all, aatakihin nyo yan para maiwasan. Aatakihin nyo yung refusal by means of finding out the reason kung bakit mataas yung refusal percentage. So, ang unang-una is dahil yung mga nag-a-apply ng tourist visa ay medyo nakalimutan nilang sagutin yung tanong na why? Bakit ka pupunta ng Australia at bakit ka babalik ng Philippines? Hindi yung ano o yung what. No? So, importante na ma-articulate nyo bakit kayo pupunta ng Australia. It could be for family reason, it could be to visit your friends, o kaya naman it could be to visit your relatives, o kaya naman merong may sakit na kamag-anak na kailangan mo talagang bisitahin. So, ganoon, no? At importanteng nandoon ka kung sa mga occasions na iyon. No? So, and then also, the second reasons there, hindi mo na-articulate yung pagbabalik mo sa Philippines. No? Pagbabalik mo sa iyong home country. And with that, ito yung lagi ko sinasabi, no? Kailangan makumbinsi mo yung immigration that you do not want to stay in Australia as opposed to you cannot stay in Australia. May pagkakaiba. Mayroong pagkakaiba yon, no? So, ayaw mong magstay sa Australia because marami kang reasons na babalikan sa Philippines. So, almost compelling. Like, for example, ayaw ko magtagal sa Australia kasi baka mamatay ang aking mga negosyo. O kaya ayaw ko sa Australia kasi meron akong mga anak na kailangang alagaan. No? Nanghiram lang ako ng mag-aalaga. Ayaw ko magtagal sa Australia dahil meron akong trabahong babalikan. No? Baka pagbalik ko, wala na yung position sa akin. Or ayaw ko magtagal sa Australia kasi ang daming activities na kailangan kong attenan. So, marami kang mga o kaya inaasahan ako na kailangan nandun ako sa affair na yon. Kailangan nandun ako sa okasyon na iyon. O kaya naman sa business, ay, ako baka bumagsak ang business, magkaroon ng problema kung wala ako sa Australia. So, kaya ayaw kong magtagal sa Australia. Hindi pwede hindi ako uuwi sa Philippines kasi I cannot stay in Australia dahil wala akong visa. Okay? Magkaiba yun, no? So, parang napilitan ka lang na kung papayagan ka pala na magstay sa Australia, edi mag-i-stay ka, no? Which is not impossible for Filipinos, no? So, parang wala pa akong narinig na pumunta na Filipino sa Australia na gustong umuwi. So, lahat gustong magtagal sa Australia. Pero pansinin nyo, no? Kapag may mga bisita kayo, yung totoong tourist, no? Ang sarap dito sa Australia, pero maya-maya sasabihin na niya, kaya lang di ako pwedeng magtagal kasi meron siyang asikasuhin. At paminsan-minsan lang. Iba yun sa ibang, ang sarap dito sa Australia, sana dito na lang ako kasi ganyan-ganyan. Kaya lang, wala akong visa. Okay? Magkaiba yun, no?